Ito ay hindi isang parada, kundi isang uri ng panalangin at pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Ito ay nagsisimula at nagpastol ang naging pinuno ng mga unang Kristiyano pagkatapos ni Kristo. Siya ay nilalarawang may hawak na susi bilang tanda ng pagkakahabilin sa kanya ni Jesus ng Santa Iglesia. At ikaw, Simon, ay tatawaging Pedro, na ang ibig sabihin ay bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang iyong bigkisin sa lupa ay bibigkisin sa langit, at ang iyong kalagayan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ang dahil dito, si San Pedro ang naging kauna-unahang Santo Papa ng Iglesia Katolika. San Simon Pedro Apostol, ipanalangin ang kami. San Andres Apostol. Si San Andres na anak ni Jonah ay isang mangingisda mula sa Betsaida. Katulad ng kanyang kapatid na si Simon Pedro, si San Andres ay isang tagasunod ni Juan Bautista. Subalit ng kanyang mabatid na si Jesus ang tunay na Mesiyas, siya ay nagpasyang sumunod kay Jesus. Silang iniwan ang kanilang lamban at sumunod kay Jesus. Si San Andres ay nagtungo sa Asia Minor at Grecia upang mangaral. Namatay siyang nakatali sa isang krus habang patuloy na nangangaral. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol. Ang pangalan ni San Bartolome ay laging naiuugnay sa pangalan ng apostol na si San Felipe, sa kadahilanang ang siyang nagpakilala sa kanya sa Panginoong Hesukristo. Ayon sa tradisyon, matapos ang pag-aakyat ni Jesus sa langit, nagtungo sa India si San Bartolome upang ipangaral ang mabuting balita. Santo Tomas Apostol. Si Santo Tomas ay isa sa mga masupit at tapat na alagad ni Jesus. Noong mabalitaan ni Jesus na namatay na si Lazaro, si Tomas ang nagpanukala sa mga apostol na samahan si Jesus sa kabila ng mga panganib na kanilang maaaring harapin sa kanilang paglalakbay. Higit na nakilala si Santo Tomas. San Judas Tadeo Apostol. Si San Judas Tadeo na pinsan din ni Jesus ang siyang nagtanong sa huling hapunan kung bakit si Jesus ay nagpapahayag sa kanila at hindi sa sanlibutan. Ayon sa tradisyon, matapos ang pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, nagtungo si Judas San Simon Apostol. Natatala sa lahat ng apat na ebanghelyo ang pangalan ni
Santiago el Menor y Apostol. San Matias Apostol. Si San Matias ay isa sa 72 disipulo ni Jesus at nakasama ng mga apostoles. Simula noong bininyagan si Jesus sa ilog, El Bautismo de Jesus. Si Jesus ay nagtungo sa Galilea, sa Ilog Jordan, upang makapinyag kay Juan Bautista. Sa simula ay dumalo si Jesus, ang kanyang ina, at mga alagad sa isang kasalan sa Kana. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naubos ang alak na inihanda para sa mga bisita. Nang malaman ito ng Inang Maria, La multiplicación de los panes y peces. Umakyat sa isang mataas na buhok si Jesus upang mangaral. Señor Transfigurasyon. Isinama ni Jesus si Pedro, Juan at Santiago upang umakyat sa bundok. Sa harap ng mga alagad ay biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag ang kanyang mukhang kawangis ng araw at pumuti ang kanyang damit na tulad ng ilaw. Lumitaw sa tabi ni Jesus sina Elías at Moises na nakikipag-usap sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsalita. Narito ang aking bugtong na anak, pakinggan ninyo siya. Señor Transfigurasyon. Los niños con Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, hayaan ninyo ang mga liliit na bata. La Samaritana con Jesus. Dala ng pagod sa kanyang paglalakbay, nagpahinga si Jesus sa balon na po sa bayan ng Samaria. Doon ay nakatagpo niya ang isang babaeng Santa Potina. Si Santa Potina ang babaeng Samaritana na kiniusap ni Jesus sa balon ni Jacob. Sa tagpong ito, ipinahayag ni Jesus kay Jesus en la casa de Marta y María de Betania. Dumalaw si Jesus sa tahanan ni Marta. La resurrección de San Lázaro. Noong mabalitaan ni Jesus ang pagtuturo ni Jesus ng Ama namin. Sa pangangaral ni Jesus, sinabi niya na huwag maging pakitang tao. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sakay ng isang asno, si Jesus ay maluwalhating pumasok sa bayan ng Jerusalem habang sinasalubong ng mga ang pamamaalam ni Jesus kay Maria. Ilang araw bago sumapit ang Pasko, si Jesus ay natili sa piling ng kanyang ina. Bala na hindi siya karapat-dapat, pinigilan ni Pedro si Jesus na hugasan ang kanyang mga paa. Subalit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka makaroroon sa bahagi.
La Última Cena de Jesus. Panahon iyon ng Pasko at Pedro, Juan at Santiago sa hardin ng Getsemani upang manalangin. Samantalang nananalangin si Jesus, ang mga alagad ay nakatulog sa kanilang pagtatanod. Sa kanyang panlulong, ang pagkakalulo ni Judas kay Jesus. Matapos manalangin ay ginising ni Jesus ang mga natutulog na alagad. At habang siya ay nagsasalita pa, ay dumating si Judas. at dinala si Jesus kay Caifás kung saan nagtipon-tipon ang mga saserdote. Sila ay nagsiharap sa mga saksing bulaan upang makaharap na dahilan. Ni San Pedro. Samantala, sa labas ng bahay ni Caifás, isang babae ang nagtanong kay Simon Pedro, "Hindi ba't ikaw ay isang alagad ni Jesus na taga Nazareth?" Agad namang sumang San Pedro. Ang pangungutya ni Herodes. Sapagkat si Jesus sa isang Galilea kay Pilato, ang pangungutya ni Herodes. Ang paghampas sa haligi bato. Pagbalik mula kay Herodes, Senyor desmayado, si Kristo ay napuno ng sugat mula ulo hanggang paa. La Coronación de Espinas. ang kapos. Nagsiluhod ang mga kawal sa harapan ni Jesus. Palibak na nagsipagsabing, "Magalak, hari ng..." Senyor de Pasencia, sa kabila ng panlilibak at pang-aalipusta na ginawa ng mga sundalo na ipahugupit si Jesus, muli siyang inilabas at ipinatanaw sa mga tao. Ang wika ni Pilato, "Ecce homo," na ang ibig sabihin ay ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Ipako sa krus ang kanilang naging sigaw. Walang nagawa si Pilato kundi sundin ang nais ng mga tao. Kaya't nag-utos siya na maglabas ng tubig upang hugasan Jesus, bunga ng kanyang dalisay at nag-uumapaw na pag-ibig para sa sangkatauhan. Ang pagyakap ni Jesus sa banal na krus. Ang unang pagkarapa. Sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan, dala ng hirap at sakit na nadarama, si Jesus ay nanghina at Senyor Nazareno. pagtulong ni Simon Sirineo. Sa daan papuntang Golgota ay nasalubong ni Jesus ang babaeng si Veronica. Santa Veronica, sa kanyang kabutihang loob,
Si Santa Veronica ay pinagpala ng Diyos. Sa birang na kanyang ipinahid ay himalang lumitaw ang larawan ng Panginoong Jesucristo. Ang ikalawang pagkarapa ni Jesus. Sa ikalawang pagkakataon, si Jesus ay nabuwal. Nasa lubong ni Jesus ang mga babaeng taga-Jerusalem at ang pagtanggi ni San Pedro. Nasa lubong ni Jesus na tumatangis ang mga kababaihan ng helbok na pagdaraanan ng bayan ng Jerusalem sa hinaharap. Nasa lubong ni Jesus ang mga babaeng taga-Jerusalem at ang pagtanggi ni San Pedro. Dugo ang mukha. Ang ikatlong pagkarapa ni Jesus. Hinubaran ng damit si Kristo. Nang marating nila ang pook na hungtong. Señor de las Penas. Sa sandaling ito, ay tinanggap ni Jesus ng maluwag sa kanyang kalooban ang kanyang Krus. Nang matapos hubaran, ay inihiga nila si Jesus at ibinamo sa krus. Gayon din ang ginawa sa dalawang tampalasang kasabay niyang pinarusahan. Isang pamagat at Ang wika. Habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, siya ay nilibak at ginutya ng mga taong naroon. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka at iligtas mo. Nang sumapit ang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. ang pagtatagumpay sa krus. Ika-anim na wika. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ikapitong wika. Nagdilim ang paligid at si Jesus ay sumigaw. Ama, sa iyong mga kamay ay ninahab. Si San Longino, ang pinaniniwalaang senturyon na tumusok sa tagiliran ni Jesus. Sinasabing noon, mga panahon na iyon, ay halos mabulag na ang kanyang mga mata. Na sa kanyang mapagkalingang mga bisig ay nahimlay ang wala ng buhay na katawan ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Lampieta. Ang paghahanda sa paglilibing kay Jesus nang maibabala ni San Jose Arimatea. Si San Jose Arimatea ay isang kasapi ng Sanhedrin na lihim na tagasunod ni Jesus. Siya Santa Marta. Si Santa Marta na kapatid ni Lazaro at Maria na taga Betania. Si Maria ang pinakabata sa mga magkakapatid na taga Betania. Sinasabing siya ang babaeng naghugas ng paa ni Jesus gamit ang Juana de Cusa. Si Santa Juana ay asawa ng katiwala ni Herodes na si Cusa. Bilang isang tagasunod ni Juan ni Jesus bago siya inilibing. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe. Si Santa Maria Cleofe ay asawa ni Cleofas at ina ni Santiago Menor at San Mateo. Si Santa Maria Salome ay ang pinaniniwalaang kapatid ng mahal na Birhen.
Siya ang ina ni na Santiago Mayor at San Juan Evangelista. Si Maria Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena, ang babaeng pinagaling ni Jesus. Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista y Apostol. Si San Juan ang pinakabatang apostol na anak ni Zebedeo at Salome, at kapatid ni Santiago Mayor. San Juan Evangelista y Apostol, ipanalangin mo kami.